Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. Paunang mensahe po ninyo is for general life. We have two of wands. So, twos represents partnerships, no, and decisions. So pwedeng meron kayong decision making na kailangan gawin sa ngayon, probably regarding partnership, or pwede rin naman na hindi, no? So depende yan sa inyong sitwasyon, but definitely there could be a decision making na kailangan ninyong gawin sa ngayon. This is also about planning stage, strategizing stage. So siguro meron din kayong mga pinagpaplanuhang mga bagay sa ngayon. Maaaring yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan. Baka ang iba sa inyo, since this is also a travel energy, pwedeng nagpaplano kayo ng pag-travel at pwedeng yung pinag-iisipan ninyo sa ngayon where you are heading, no? Anong bansa, anong lugar, diba? Saan kayo pupunta? Kasi maaaring hindi lang iisa yung kinoconsider ninyong lugar na pupuntahan. Depende yan sa inyong sitwasyon, no? Kaya maybe it is what you are needs, no, to decide on sa ngayon. Kaya pwedeng ganun ang ganap. For money, career, and finances, we have four of wands. Ayan. So, may napipick up since we have two of wands dito, no? Sa general life, baka meron ditong partnership din, no? In business, pwedeng ganun. Or collaboration na magaganap dito sa mga projects ninyo or sa meron kayong pakikipagtulungan, no, with someone. Baka you are going to work in a team, no? Pwedeng ganun din ang ganap dyan for some of you. Since si Four of Wands is a celebratory energy, so baka meron kayong mga accomplishments or achievements sa trabaho or career or business ninyo na yun ang isa-celebrate ninyo. So, pwedeng ganun din ang ganap. And probably then, no, your creativity will also put to use sa ngayon, yung mga talents ninyo, yung mga gifts ninyo din, no? Maaring magagamit ninyo yan sa ngayon sa mga bago ninyong trabaho, sa mga gagawin ninyo, no, na pagkakakitaan ninyo. Maybe you are going to use your creativity at this time. Pwede rin na ang iba sa inyo also is going to experience ngayon financial stability and security, since this is number 4, which is about stability, di ba? Kaya secured siguro, no? Ang karamihan sa inyo sa ngayon magiging secured and stable pagdating sa inyong kaperahang aspeto. So, this is really exciting, di ba? Kasi lahat ng hard work ninyo, no, is going to be displayed, no, sa resulta nito, no, na nagiging stable na kayo, no, wala na kayong masyadong kailangang ipag-aalala sa inyong kaperahang aspeto, sa inyong trabaho, no, kasi nga naayos nyo ng lahat, no, you made sure na nandun kayo sa puntong may solid na foundation na kayo, no, pagdating sa inyong money, career, and finances. Sa inyong relationships naman, we have Tower. Yan. So, Tower energy is a massive change. At ang pagbabagong ito, hindi ninyo ito gawa. Hindi ninyo ito initiative. But this is the universe's way of changing your situation. No? Kasi, maaring kailangan diba? Maybe you are hanging on to a relationship na hindi na kailangan, na hindi na dapat. Maybe you're still hanging on to someone dito na dapat matagal nyo na tong iniwan, matagal nyo na tong tinanggal sa buhay ninyo. So, pwedeng ganon, no? It could be a romantic relationship. Pwede rin naman na kaibigan ninyo ito. No? Depende yan sa inyong sitwasyon. Yun ang magbabago dito. No? You are going to be released, no? From that relationship or from that person. Kasi alam ng universe na hindi na to makakabuti para sa'yo. Hindi na siya ang dapat nakasama mo sa buhay. Wala na siya dapat sa buhay ninyo. Kaya maaaring meron ditong mapuputol na connection,
ninyo with another person. No, and of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, okay? Kasi, ito, collective reading. Okay? So, pwedeng merong mangyayaring ganito sa iba naman hindi. No? Kaya kung ano lang yung sumasakto sa inyong sitwasyon, yun lang ang kukunin po ninyo. Kasi ibig sabihin yan, no, na yung ibang sitwasyon, yung ibang mensahe dito ay hindi para sa'yo. Okay? So, pwedeng may mga ganong ganap. Magbabago ang inyong sitwasyon at always remember na kung saan kayo dadalhin ng universe dito sa sitwasyon na to, it is for your best interest. No? Dadalhin kayo nito sa kung saan kayo dapat maka-align na sa inyong destiny, maka-align na sa inyong purpose. Okay? So, final message. Tingnan natin kung anong final message ni Capricorn. We have precious time. Ayan, sabi dito, the fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. So, be mindful not to waste others' time either. Okay? So, napakagandang reminder nito na wag ninyong din sasayangin ang oras ng iba. Okay? Make sure na may respeto din kayo sa oras ng iba. Kasi, kunyari, 'di ba, baka may appointment kayo, may usapan kayo, 1:00 ng hapon ang usapan. Pero, dadating, 1:30, 'di ba, 1:15, 2:00 na, as in, nagpahintay na. 'Di ba? So, parang in that sense, walang respeto. Na wala kayong respeto nun sa tao at sa oras niya. Kasi, what if, hindi lang ikaw yung kliyente? What if, hindi lang ikaw yung kakausapin niya, 'di ba? Around that time, baka after ng appointment ninyo, kunyari 1 hour lang ang appointment, 'di ba? So maghihintay pa siya ng kung ilang minuto, 'di ba? So ubos na agad yung ano niya. So paano naman ang mga susunod pa na kliyente, 'di ba? Yung ganon, no? Example lang 'yon. So respect, no? Let's always have respect for other people and for the time of other people. For others of you naman, parang binibigyan kayo ng panahon, binibigyan kayo ng time ng universe na ngayon na gawin, 'di ba? Ang lahat ng pwede ninyong gawin, no, na makakabuti para sa inyo, that will help you na ma-achieve ninyo yung mga goals ninyo, mga dreams ninyo, 'di ba? Kaya as much as possible, gawin ninyo. 'Di ba? Yung ganon. At i-maximize ninyo, wag ninyong sayangin, no, yung oras na binibigay sa inyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.